Yung 764 network, alam niyo po ito? Oo, oo, Manong Ted, parang ito ay isang grupo ng mga terorista na nag-idolize sa mga mass shooters at saka sa mga yung mga Mm. Columbine shooting, yung sa yung nagbomba ho do Yes, sa yes. United States. Oh yeah. Opo, opo. So ito ho yung mga ina-idolize na and they're targeting children. Actually, yun nga yung nakakatakot dito Manong Ted eh. Natatarget yung mga kabataan, hindi lang ng Pilipinas with other countries as well kasi mas malaking presence nila sa ibang bansa eh. Mm. Pero dito medyo inaaral na namin, medyo na-isolate namin anong region sila nag-isolate. Pero natatarget yung mga kabataan natin because of their preference do sa mga nilalaro nila yung mga kabataan natin na nahihilig sa school shooting, nahihilig sa Opo. mga shooting games. Tapos later on, nadi-develop. Kasi nga, may mga chat functions. Tapos, ang nangyayari man, lumalawak ng investigasyon nun namin sa CICC. Eh. Hindi na kami Mm. nagfo-focus sa games lang eh. Fino-focus na rin namin pati mga messaging platforms eh. Kasi doon nila dinadala sa messaging platform, doon nila Opo. ina-indoctrinate, doon nila tinuturuan yung mga kabataan na to. Opo. Ito ho, sandali lang po, Yusek. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, marami po sa atin, tulad ko na hindi po naman tayo techie, marami sigurong taxi driver, pangkaraniwan lang po mga manggagawa na hindi po tayo masyadong pamilyar sa pinag-uusapan namin na to, no? Itong mga games na ito, itong Oh, mga chat online na mga applications na ito. Ang atin lang po kasi kapag po hindi ho tayo as in kahit papaano ay mag-aral ng isyong ito o kaya po'y mag-obserba sa ating mga anak. Baka bukas makalawa magtanong ka sa iyong sarili, saan ako nagkulang, saan ako nagkamali? Kung meron na pong nangyaring hindi maganda, either sa iyong anak o kamag-anak na maging biktima or mismo yung kamag-anak na po natin na ma-involve dito. Ito ho yung sitwasyon ho eh. Kaya importante po maliban sa usapin pong politikal, ito po napaka-importante dahil ito ang malaking problema ngayon ng mundo. So babalikan ko po itong 764 na ito na online extremist network na ito. Ang FBI mismo sa Amerika po nagbigay na po ng warning po sa napakaraming state kasi nga prevalent ito. Sa atin hubang bansa, paano po nababantayan ng CICC ang kasi alam naman natin yung privacy issue dito, 'di ba? Hindi ka pwedeng pasukin yung mga email o anumang mga lahat po ng tayo no sa ang ating galaw sa internet, di pa pwedeng bantayan yan, labag yan mga kapatid actually sa ating pong privacy. Pero paano yon kung ito po pala nandito na ngayon sa ating bansa at eto nga dahan-dahan po na nagkakaroon na po ng indoctrination sa mga bata. Yung bata after po, kumbaga, playing Roblox, doon ho idadaan minsan o kaya po doon sa chat app, gaya po ng chat applications, gaya po ng Discord o Telegram, at doon na po dinadala yung bata, nagsisimula po sa iba't ibang stages and then eventually po indoctrination. Meron ho ba kayong kakayahan doon? Meron ho bang mga batas na medyo deterrent para po ang gobyerno manghimasok po dito sa internet activities ng mga bata? well, gaya ng sinabi niyo, Manong Ted, we cannot be Big Brother. Parang gagamitin natin kung Mm. ano-ano mga available technology to backdoor these applications po at makinig ng walang pahintulot po. Dito sana, Manong Ted, ito yung sana yung matinong paggamit ng mga intelligence funds po sana because this would really require good old-fashioned intelligence na mayroon tayong papapasukin sa mga platforms na yan, sa mga applications na yan, na bibigyan sila ng permission to be in that group tapos makikita natin yung mga Mm. activities na Manong Ted. Okay, alam po namin kung gaano nga ito kahirap ngayon, pero can you just guide us meron lang ako babanggitin dito na ilang pong mga pagpapaliwanag. Sabihin niyo po kung tama ito o kulang o mali para po lamang sa guidance ng mga magulang kung paano po gumagana itong 764 network na ito. Hango din po sa ginawang pag-aaral po ng FBI. Ganito ho gumagana ito sa simpleng salita. Una, naghahanap po sila ng biktima. Kadalasan mga batang nag-iisa, malungkot o laging nasa online games, edad 9 hanggang 17. Tama po? Tama po, Manong Ted. Okay. Ito rin yung ginagamit nila to profile our children kasi nga kung ano yung larong nilalaro ng mga saan nahihilig yung mga kabataan natin. Okay. Nakikipagkaibigan, nagpapanggap silang kakampi at kaintindi ng bata para magtiwala ito. Pangatlo, Tama gu- po, Manong Ted. Opo. Tama po.
Pangatlo, humihingi ng lihim, litrato, video o personal na impormasyon. Tama po, Manong Ted. They gain the trust first nung stage 2. Ito yung Opo. stage 3 to test kung sumusunod yung mga kabataan natin. Opo, pag nakuha na po yun, meron na pong blackmail na ginagawa. Tinatakot yung bata, pinipilit gumawa ng masama, pananakit sa sarili o sa iba. Tama po, Manong Ted. Pero that's one part. Yung other part, yung binabanggit natin kanina, Manong Ted, yung indoctrination Yes. naman, yung nakikipagkaibigan at Yes. dinadala sa ideology nila. Opo. And then dahil po dito, nagkakaroon sila ng control. Kontrolado na po yung bata. Natatakot ng magsumbong sa magulang o guro. Tama po, Manong Ted. And then, ito ho yung mga senyales daw na dapat bantayan ng mga magulang. Number 1, biglang nagiging sobrang malihim sa cellphone. Kinakabahan Tama. kapag may nakakasilip. Tama po? Tama, Manong Ted. Okay. May bagong kaibigan online na hindi kilala ng pamilya. At dagdagan ko yan, Manong Ted, kadalasan, because of yung language barrier natin, napapansin natin mga kabataan natin, nag-iiba na yung lingwahe, hindi na nagtatagalog, parang nagiging Inglesero na because doon sila nasasanay, Manong Ted. Lumalayo sa pamilya, puyat, halos laging naka-screen. Tama, Manong Ted. Again, because of the time differences ng mga nag-i-indoctrinate sa kanila at saka yung mga teroristang nagko-control sa kanila. Mukhang takot o nag-aalala pero ayaw magpaliwanag kung bakit. Tama, Manong Ted, especially at the latter stages na yung sa pa-execute na ng stages nila. At saka after na nila ma-compromise, ibig sabihin nakapagbigay na ng litrato or ng mga videos po. Yun po yun. So, kapag ganyan, paano makakalapit sa gobyerno? Kapag yung magulang na obserbahan na po iyon, saan sila maaring agad-agad na lumapit at gaano kabilis ang responde nung tatawagan po nila? So kami ho sa CICC, Manong Ted, binuksan na ho namin yung hotline 1326 natin. Hindi lang ho doon sa pagko-complaint ng mga cybercrimes, but you can report these behaviors na rin po. Kasi nga ho, we already had memorandums of agreement dito sa iba't ibang mga government agencies natin at mga private sectors partners natin. Especially for this particular instance, Manong Ted, nagpartner tayo dito sa ating DSWC, WC under Yusek Gelto Palace para magkaroon na kagad tayo ng intervention, counseling, at mag-open up yung mga bata. Second ho, nasa isang bubong na ho kami ng PNP at saka NBI dahil kabubukas lang ho natin, Manong Ted, nung threat monitoring center natin kung saan yung mga ahensya ng gobyerno, parang nasa loob na lang kami ng isang kwarto para mabilis ang reaction kagad. Again, tama ho kay Manong Ted, kailangan mas mabilis ho yung hindi natin pwede isisi sa games lang. To be honest, hindi natin pwede isisi dahil sa technology, sa games, hindi natin pwede isisi sa messaging platforms or sa social media. Kailangan din ho tayo bilang magulang, may participation din ho tayo. Kailangan nating alamin, kailangan nating turuan yung mga sarili natin para bantayan yung mga anak natin. Kasi a bigger part of it really is, dahil yung gaya nga nung tinatarget ng mga terorista, Manong Ted, yung mga lonely na bata, yung mga mapag-isa, at saka yung parating babad sa computer, all this points out to a bigger problem in the family dynamics po. Pero again, that's pag binuubuo mo to lahat, tsaka lang nagkakaroon ng mga ganitong mga insidente katulad ng sa Tacloban. But again, we try to solve, kami sa CICC, we try to solve the technology problem. DSW try to solve yung mga social and family relationships. Other government agencies like law enforcement tries to solve yung iba't ibang mga aspeto ng krimen na to. But again, kailangan ho natin magtulong-tulong at lalong-lalong kailangan namin tulong ng mga magulang, Manong Ted. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.